Magandang gabi kapatid kaibigan, linggo na naman pong muli, narito pong muli ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na, bakit mahalaga ang Biblia? Anong mayroon ang Biblia? Kapatid kaibigan, tatalakayin ko ang paksang ito upang ipabatid ang kahalagahan ng Biblia at anong mayroon pakinabang dito. At dahil kapatid kaibigan, ang ating ang paksa ay may kinalaman sa Biblia, ay ating alamin ang tungkol dito sa mga sumusunod na katanungan tulad ng mga sumusunod. Ano ang Biblia? Sino ang sumulat ng Biblia? Ilan books mayroon ang Biblia? Bakit mahalaga ang Biblia? Ang panglima at panghuling pangtanong, anong layunin ng Biblia? Kapatid, kaibigan, yan po yung mga 5 katanungan na ating isa-isang sasagutin sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ano ang Biblia? Yan po yung unang katanungan. Kapatid, kaibigan, yan ang unang katanungan at ito ay mayroon 2 kasagutan. Ang unang kasagutan ay sasagutin base sa literal na impormasyon at ang pangalawang kasagutan ay sasagutin naman natin spiritual basis. Ang Biblia ay koleksyon ng religious text na isinulat sa pamamagitan ng multiple authors na matagal ng panahon kung saan ang Diyos ang tinuturing na pinakamataas na bukal ng inspirasyon. Yan po ang Biblia sa literal na pagpapaliwanag. Sino ang sumulat ng Biblia? Yan po yung pangalawang tanong, na kung sino ang sumulat ng Biblia. Ang Biblia ay hindi nasulat sa pamamagitan ng isang tao lamang. Sa halip, ito ay naisulat na tinatahayang may bilang na 40 na magkakaibang authors. Mahigit 1,000 taon na ang nakaraan. Ang authors ay kinakapalooban ng mga personalidad gaya nila Moses, David, Solomon, Isaiah, Peter, Paul, Luke, and John. At ang mga human authors ay nagmula o galing sa magkakaibang propesyon gaya ng hari, shepherd, fisherman, and tax collector, and each one of them contributing voice to the text. Kapatid kaibigan, yan po ang mga authors o napabilang sa may akda at nagsulat ng Biblia. 1,000 taon na ang nakaraan. Darako na tayo kapatid kaibigan
sa ikatlong katanungan, ilang aklat ba mayroon ang Biblia? Sa kapwa ko Kristiyano, alam naman natin kung ano ang ilan mayroon aklat ang Biblia. Pero doon po sa mga hindi pa naman familiar sa Bible at sa mga hindi pa naman mananampalataya, para po sa kanila, atin pong sasagutin ang ikatlong katanungang ilang aklat ba mayroon ang Biblia. Kapatid kaibigan, ang banal na kasulatan ay nahahati sa dalawang bahagi. Yung tinatawag na Old Testament at New Testament. Yung Old Testament ay binubuo ng 39 na aklat, samantalang ang New Testament naman ay binuo ng 27 aklat, for a total of 66 books. And the first 5 books in the Old Testament was written by Moses. Here are the books: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy are so-called Pentateuch. Yun po yung 5 libro o aklat sa lumang tipan na naisulat ni Moses na tinatawag nga pong Pentateuch. Samantala, kapatid kaibigan, si David naman ay sumulat ng maraming aklat ng Salmo. At si Solomon naman ang author ng ilan sa Salmo. And most of the book of Proverbs and Ecclesiastes. While the book of Matthew, Mark, Luke, and John are the 4 evangelists who wrote the gospel in the New Testament. Samantala, kapatid, kaibigan, si Paul ay attributed with 13 letters at si John ay sumulat ng kanyang sariling sulat at ito ay ang aklat ng Revelation. Kapatid kaibigan, iyan ang kasagutan sa unang bahagi sa tanong na ano ang Biblia, sino ang sumulat nito, at ilan mayroon aklat ang Biblia. Sinagot natin ito base sa literal na pagkakasulat ng kasaysayan, base sa pagkakasulat ng kasaysayan. Darako na tayo mga kapatid, base naman sa spiritual na kahulugan ng katanungang ano ba ang Biblia. Kapatid kaibigan, ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos na kinapapalooban ng katotohanan tungkol sa Diyos, sa kanyang kalooban at sa kanyang masterpiece, ang tao. Ang banal na kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Kapatid kaibigan, iyan po ang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 up to 17 na ganito po ang nasulat at atin pong basahin. And how from infancy you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.
all scripture is breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good works. So kapatid, yun po kaninang unang nating kasagutan sa unang katanong, ano ba ang Biblia? Yun po ay sinagot po natin una tungkol sa kasaysayan at sa literal na pagkakasulat ng kasaysayan na kung ano ang Biblia, sino ang author ng Biblia, sino ang sumagot ng Biblia, ilan merong aklat ng Biblia, at anong mga aklat mayroon ito. Yun po yung unang sagot sa literal na katanungang ano ang Biblia. Ito naman pong ating sinagot ay nakabase naman po sa spiritual na kasagutan na kung ano ang Biblia, ay atin pong sinagot na ang Biblia po ay salita ng Diyos, kinapapalooban ng kalooban ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 at 17 ay ito po ay nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kaligtasan sa pagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito po ay nagtuturo, ito po ay sumasaway, nagtatama, ito po ay nagtuturo ng pagiging righteousness, pagiging matuwid, para po magamit ang lingkod ng Diyos sa pamamagitan at ma-equip para po sa mabubuting gawa. Iyan po ang Biblia, spiritually speaking. So, darako na po tayo kapatid sa pang-apat na katanungan, bakit mahalaga ang Biblia? Yan po yung pang-apat na katanungan. Bakit nga ba mahalaga ang Biblia? Kapatid, kaibigan, ako ay magbibigay ng 4 na puntos kung bakit mahalaga ang banal na kasulatan. Una, sapagkat ito'y nagtuturo ng katotohanan na kung ano ang tao, na ang tao ay makasalanan at nangangailangan ng Diyos na tagapagligtas. So, yan po yung unang dahilan kung bakit ang Biblia ay mahalaga, sapagkat ito po ay nagtuturo ng katotohanan at nagsasabi na kung ano ang tao, na ang tao ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Pangalawa, mahalaga ang Biblia sapagkat ito'y nagpapabulaanan sa maling aral at katuruan. Alam niyo po kasi mga kapatid, kaibigan, sa ating kapanahunan, napakarami na po ng nag-preach ng gospel, lalo na po sa social media, gamit po ang social media. At wala naman pong masama, kasi yun naman po talaga ang layunin ng mga Kristiyano, ang ibahagi ang salita ng Diyos, makarinig ng salita ang Diyos ang mga tao para sila man ay mapagpala at maligtas. Pero mahalaga po ang Biblia sapagkat hindi aminin po natin at sa hindi naman lahat ng nagtuturo o nagpipreach ay nagtuturo ng katotohanan. Marami po tayong makikita niyan. Meron nga pong nagsasabing pag-aari nga daw po nilang ating kaluluwa. Alam niyo po yan at pasar po sa mata niyo yan na pag-aari niya ang mundo. Sa tansya mo po ba, yun po ba, sa palagay mo, tamang turo. At kailangan pa tayong dumaan sa kanya para makarating ng langit. So, kung tayo po ay hindi nagbabasa ng Biblia, paano po natin madidistinguish kung ang isang mangaral ay nagtuturo ng tama o naaayon ba sa Biblia o
sa sarili lang niyang kaayunan, sa sarili niyang kaisipan at kakayanan lang ang kanyang itinuturo. So kaya mahalaga po ang Biblia sapagkat ito nga daw po ay nagtuturo ng nagsasaway ang Biblia sapagkat ito ay nagpapabulaanan sa mga maling aral. Sa atin pong kasalukuyang panahon, aminin natin sa hindi, marami pong nagtuturo ng maling aral. Kaya kailangan po talaga mahalaga ang Biblia sapagkat mula sa Biblia dito natin malalaman, dito natin maiuugnay at dito natin maihahambing kung ang mangangaral ba ay nagtuturo ng naaayon sa Biblia o naaayon lamang sa kanyang kagustuhan at kanyang gustong ituro. So, mahalaga po ang Biblia. Pangatlo, mahalaga ang banal na kasulatan sapagkat ito'y nagtutuwid ng likong gawa. So, ito po yung ating parang gabay na kung tayo po ay nakakagawa kasi hindi naman po ngayon Kristiyano na tayo ay hindi na po tayo nakakagawa ng mali. Hindi na po tayo nagkakasala. Pag sinabi po natin ganun, hindi tayo nagkakasala, ginagawa po natin sinungaling ang Diyos. Ang sabi po kasi, kung sinasabi ng sinuman siya hindi nagkakasala, dinadaya niya kanyang sarili. Sapagkat ang sabi nga po, ang lahat ay nagkakasala. Bagamat ikaw at ako ay Kristiyano na, may pagkakataon tayo ay nakakagawa pa rin ng mali, nakakaisip ng mali at hindi tama, nakakapagsabi ng masama at hindi tama. Kaya ang Biblia po ang nagiging pattern natin para maituwid kung nagkakamali man tayo sa ating mga iniisip, sa ating sinasalita at ginagawa. Ang Biblia po ang magiging batayan natin para ituwid tayo sa mga pagkakamali na ating nagagawa bagamat tayo ay Kristiyano na. So mahalaga po ang Biblia. Pang-apat, mahalaga ang Biblia sapagkat ito'y nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. So gaya nga po ng sinasabi na ito ay nagtutuwid, hindi lamang po ito nagtutuwid, inaakay pa rin po ito ang mga tao saan? Sa matuwid na pamumuhay. So napakahalaga po talaga ng Biblia. Yan po ang kahalagahan ng Biblia na sa tanong na bakit mahalaga ang Biblia. Napakahalaga po niya kasi yan po yung libro na nagtutuwid ng mali, nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Kaya mahalaga po talaga ang Biblia sapagkat ito po ang nagiging kinukuha na natin ng mga impormasyon sa may kinalaman sa buhay spiritual. Ano po ang sabi? Nag-aakay sa matuwid na pamumuhay, kapatid, kaibigan. Ang batayan nito ay mababasa natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 na siya pong susuporta doon po sa mga tinalakay natin na kahalagahan at atin pong basahin kung ano po ang nasulat dito po sa nasabing aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ganito po ang sinabi, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan sa maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain, sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Kapatid, kaibigan, iyan ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang Biblia. Kapatid, kaibigan, atin ang natalakay ang atin namang tatalakayin ang panglima at panghuling katanungan na kung saan ganito ang sinasabi. Ano ang layunin ng Biblia? Yan po yung panglima at panghuling katanungan na ating tatalakayin sa gabing ito. Kapatid, kaibigan, ang layunin ng Biblia ay ihayag ang karakter at plano ng Diyos. Ipakita sa sangkatauhan ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At sanayin ang mananampalataya na mamuhay ayon sa kanyang kalooban
na mapalalim ang kalapitan at kaugnayan sa Kanya at magbigay ng pag-asa sa hinaharap. Yun po yung layunin ng Biblia. At nagpo-provide ng gabay ng banal na espiritu, nagtatama ng mali, bumabalangkas sa malalim na kaunawaan sa mga katanungan ng buhay, at sa huli, si Kristo ang susi at sagot sa maraming katanungan ng buhay, na kung saan siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay ng paksa sa gabing ito, nais ko lang magbigay ng ilang puntos o mahamong mensahe bago ako tuluyang magtapos sa pagtalakay sa paksang bakit mahalaga ang Biblia at anong mayroon sa Biblia. Yan po yung ating topic sa gabi ito. Kapatid, kaibigan, gaya po ng ating huling natunghayan na maraming katanungan ng buhay, pero ang kasagutan nito ay marilang ng buhay ay kung saan ang sagot ay si Kristo. Siya lamang ang makapagbibigay sagot sa mga maraming katanungan ng buhay at ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kaibigan, sa aminin natin at sa hindi, tayo ay makasalanan, ang tao ay makasalanan. At dahil ang tao ay makasalanan, ang tao ay mapapahamak. Yan po kasi yung sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat o nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At dahil nga po tayo ay makasalanan, na sinasabi naman ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil tayo po ay nagkasala, dahil sa pagsuway ng unang magulang na si Eva at si Adan, na ito ay naipasa sa atin ang mga kasalanan, na inherit ang mga kasalanan ito, na ang bunga po ng kasalanan ay ang kamatayan at pagkawalay sa Diyos. Kung natatandaan niyo po, ang ating unang magulang na si Eva at si Adan, spiritually na-separate po sila sa Diyos nung panahong sila ay nagkasala. Pero kapatid, dahil ang Diyos po ang makapagbibigay lamang ng sagot sa kasagutan para ang tao ay mapahamak, kung di ang tao ay kanyang iligtas, sapagkat sinabi po sa 1 Timothy chapter 1:15 na si Kristo ay naparito upang ang tao'y iligtas sa kasalanan. Si Kristo ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. So, hindi po natin pwedeng i-deny na tayo ay makasalanan, at hindi naman natin pwedeng iwasan na tayo mapapahamak dahil sa ating kasalanan. Pero kapatid, ang Panginoon Jesucristo na po sa tulong ng Diyos Ama ang gumawa ng solusyon para ang kapahamakang kakaharapin ng tao ay maiwasan. Si Kristo ang ibinigay niya. Ano po ang sabi? Sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, na parito ang Panginoon upang iligtas ang mga makasalanang katulad mo at katulad ko. Kaya kapatid, mayroon namang solusyon doon po sa kamatayang haharapin ng tao. Kasi kapatid, kaibigan, dalawa pong kamatayan ang pagdaraan ng tao. Kamatayang physical, yun po yung paghiwalay ng soul sa body. Kasi ang katawan po ng tayo kinukompose po ng tatlong bahagi: body, soul, and spirit.
Sapagkat ang tao po ay namatay, kapag ang tao po ay namatay, yung pong katawang lupa galing sa lupa ay babalik sa lupa, mabubulok, maaagnas. Pero hindi po doon tumitigil ang buhay. Ang namatay lamang po yung physical body, yung pong soul, magpapatuloy po yun. At kung ang tao po ay walang kaugnayan kay Kristo, yung pong soul ay mamamatay din. Ibig sabihin po ng mamamatay ay magkakaroon po ng eternal separation sa God. Kung wala ka po sa Diyos, nakanino ka? Alam na po natin ang ibig sabihin. Kung ikaw ay mapapawalay sa Diyos, isa lang ang kapupuntahan mo. Kung hindi ka sa Diyos, kanino ka? So, pero ang Panginoon nga po ay Diyos ng pag-ibig at ayaw niyang sino mang tao ay mapahiwalay sa Kanya. Gumawa na rin siya ng paraan. Kung ano nyo po, doon po sa John 3:16, for so God's loved the world, that He gave His only Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So kapatid, kaibigan, ang problema ng tao ay sinilusyonan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Kapatid, isa lamang ang dapat mong gawin, kilalanin, tanggapin mo ang regalong ino-offer sa iyo ng Diyos para maiwasan mo ang ikalawang kamatayan, ang pagkahiwalay sa Panginoong Hesus ng panghabang buhay. Kaya kapatid, inilarawan ng Biblia na tayo'y makasalanan, tayo'y mamamatay, mapapahamak. Sinabi rin naman sa Biblia na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas ang makasalanang kagaya mo at kagaya ko. Kaya kapatid, ano po ang sabi? Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. So, wala pong ibang pwedeng makapagligtas sa atin maliban kay Kristo. Sapagkat ang sabi po sa Acts chapter 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So kapatid, wala na pong ibang paraan para matakasan ang kamatayang espiritual na dulot ng kasalanan malibang si Kristo ay sampalatayanan mo, tanggapin mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sapagkat sa silong ng langit wala pong ibang pangalan na ibinigay ang Diyos maliban sa pangalang Jesus. Ayon po yan sa Acts chapter 4 verse 12. Kapatid, kaibigan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, sapagkat ang mga palatandaang ibinigay sa Mateo ay nagaganap na nangyayari. Any time of the day, pwedeng bumalik ang Panginoon, sapagkat alam mo kapatid, kaibigan, napakarami na nagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagkat yan po ay isa rin sa palatandaan na ipapahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng dako, para maihayag ang pagliligtas na ginagawa ni Kristo. Ano po ang sabi sa ito? At saka darating ang wakas. So kapatid, sa dami ng nagpapahayag at nangangaral ng salita ng Diyos, sa tansya mo ba hindi pa kaya maaabot ng salita ng Diyos ang lahat ng dako gamit ang social media, kagaya ng ginagawa ko, na ginagamit ko ang aking FB page, ang aking YouTube channel para makapaghatid ng mensahe sa pagliligtas na ginagawa ni Kristo. Kapatid, kaibigan, ang chance ay ngayon, ang oras ay ngayon, ang pagkakataon ay ngayon, ang bukas ay hindi natin hawak. Kaya kapatid, napagtanto natin at tunghayan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung ano ang solusyon sa kasalanan ng tao. Walang dilit iba't kung hindi si Kristo. Kapatid, kaibigan, kung gusto mong maiwasan ang kapahamakan dulot ng kasalanan, si Kristo itanggapin mo sa iyong buhay,
sa mga oras na ito. Kung gusto mo, pangungunahan kita sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Kanya sa pamamagitan ng isang sinserong panalangin para kung dumating man ang panahon ng Kanyang pagbabalik o hindi pa at ikaw ay mamatay na, kahit hindi pa siya nagbabalik ay wala kang katatakutan. Tayo po ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa iyo kasama ng kung sino mang nanonood, sumasabay sa panalangin ito na kinakausap mo siya na gusto niyang makaiwas, Panginoon, sa kaparusahan na dulot ng kasalanan ay kinikilala kanya, tinatanggap kanya sa kanyang puso at buhay bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ama, tulungan mo siyang maibuka ang kanyang bibig at sambitin niya mula sa kanyang puso at sambitin ng kanyang labi ang pagtanggap sa iyo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kahabagan mo rin, Ama, siya katulad namin iniligtas mo dahil sa iyong awa at habag, hindi dahil sa aming mga sariling kakayanan. Tulungan mo siya, Ama, pagpalain mo siya sa kanyang bagong buhay. Kung ito, Ama, ay sinambit niya mula sa kanyang labi, siya, Ama, ay mapapabilang na sa pamilya ng Diyos. Salamat, kapatid, kaibigan, kung ikaw ay sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Ikaw ay may karapatan ng tumawag sa Diyos ng Ama ko, sapagkat ikaw ay nagpasya ng tanggapin siya sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Salamat, kapatid, kaibigan, sa maikling oras ng pagsama sa pagtalakay sa paksang ito na pinamagatang kang bakit mahalaga ang Biblia, anong mayroon sa Biblia. Sa kalooban ng Panginoon, sa susunod na linggo ay tatalakay tayo ng panibagong topic. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon sa gabang ito sa ating pansamantalang pagtulog at pamamahinga upang bigyang daan kapahingahan ang pagod na lupang katawan sa maghapon ng paggawa. Amen.